So pag-usapan natin mga kababayan yung walang kamatayang intriga laban kay First Lady Lisa Marcos. Kung saan yung wala mang ganong kwento po, yung LA Police, di ba niya Mr. Maravillas, mayroong lumabas, pinakalat sa media. Basahin natin yung pinapakalat, mga kababayan sa media. O ito siya, companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, which were may droga sa eksena, madali para sa iba na magtahi-tahi ng kwento. Correct. Kahit walang ebidensya. Correct. Ano ang aral dito? In short, habang malungkot Aimee. Sabi ni Nor Salamat Virano, now I know how toxic Aimee is. Siguro nga yung insecurities niya sa mga kapatid niya ang nanaig. To the extent Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolado, vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin mga kababayan yung walang kamatayang intriga laban kay First Lady Lisa Marcos. Kung saan yung mga kwentong marites ng mga DDS, pinatulan ng DDS na rin na si Aimee Marcos. Pati si Aimee Marcos talaga po, sumama na, full-blooded DDS na rin po mga kababayan. You just imagine, yung issue sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, yung may-ari ng Rostans, na ina-associate mga kababayan si First Lady Lisa Marcos. Kasi kasama yon sa entourage sa Manila Film Festival na ginanap doon sa Amerika. So alam na ninyo siguro yung kwento na overdose sa coke si Tantoco. As per report na mga authorities sa Amerika, gustong isabit po si Lisa Marcos. Yan ang objective ng mga DDS. O ngayon, bilang bagong DDS si Aimee Marcos, nagpalabas po ng official statement kahapon. Yan o, Aimee Marcos to Palace explain FL's role in death of Rostans heir. Bakit? Ano yung alam mo? Senator Aimee Marcos, LA Police, may official report ba? May nabasa kayo na official report na yung First Lady involved? Yan yung binalabas na official statement po ng Office of Senator Aimee Marcos. Oh. Pati yung mga chismis ng mga DDS. Full-blooded ko na po, DDS na si Aimee Marcos. Pinatulan. Wala mang ganong kwento po. Yung LA Police, di ba niya Mr. Maravillas, mayroong lumabas, pinakalat sa media. Basahin natin yung pinapakalat, mga kababayan sa media. O ito siya, Death Investigation, Beverly Hills, California. The Beverly Hilton, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim, Juan Paulo Tantoco, 44 anyos. Ano sabi mga kababayan sa summary of incident? On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. O diba niya Mr. Maravillas na pangalanan? Kasama kasi sa entourage, mga kababayan, itong si Paulo Tantoco at yung asawa na si Dina Tantoco, Deputy Social Secretary ni Mrs. Lisa Marcos. Kaya napangalanan pati si Lisa Marcos. At may isa pa, si Alexa Miro. Siyempre magtatanong po yung pulisya doon, sino ang mga kasama nito? Ayun.
Sama niya yan sa entourage ni First Lady Lisa Marcos ng Pilipinas. Siyempre, sasama sa report. Pero hindi nangangahulugan na kasama doon kung nagamit. Nasa harap mismo ni Lisa Marcos nagagamit si Paulo Tantoco nang mamatay. Hindi ganon ang kwento po. And in fact, ang kwento sa pulis, ang report, sinamon. Pinatawag, ang ibig sabihin, kung sinamon, pinatawag, di wala doon. Pinatawag nga eh. Kasi, paano ipapatawag kung nando na? Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, which were Dina Arroyo, Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. So normal yun na sa investigasyon. Sino yung mga kasama nito? Pinatawag. Lalo na siyempre yung asawa. Para tanungin ng sirkumstansya. Hindi nangangahulugan na kasama sa nagamit. Kahit na yung asawa, lalo na si Mrs. Lisa Marcos. O ngayon, pinatulad yung mga intriga kasi nga po ang propaganda ng mga DDS. Yun ang propaganda ni Digong ever since, saka si Sara Duterte, lalo na mga kababayan nang magkahiwalay na yung unity. Kaya nangyari, mga kababayan ngayon, para na naman pong palaka si Atty. Harry Roque, hinahamon pati si Amy Marcos, kasi si Amy Marcos, mga kababayan, nagpalabas ng statement. Basahin ko po sa inyo yung statement ni Amy Marcos kung kailangang patulan ng Palasyo Malacanang. Official Statement, Office of Senator Amy Marcos on the death of Mr. Tantoco. Pinagpipista nito ng mga DDS ngayon, saka ni Atty. Harry Roque. Ang tawag dito, mga kababayan, sa ganyang propaganda, guilt by association. Mamaya may napakagandang analysis po yung isang fiskal. Iparinig ko sa inyo kung kailangan bang paniwalaan ng ganitong mga kwento na ang tawag, mga kababayan, establishing guilt by association. Kasi iyon ang kanilang ginagamit sa propaganda. So sabi ni Amy Marcos, in recent days, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025 in Los Angeles was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Lisa Araneta Marcos, who was in Los Angeles at the time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Malamang kasi pinatawag po. That is normal na magkita sila kasi yung asawa nga po ni Mr. Tantoco, Social Secretary. Malamang nang mangyari yon, may tumawag kay Mrs. Lisa Marcos. At hindi malayo nang tumawag yung asawa kasi siyempre, sino ang unang sasaklolo? Yung asawa, siyempre. Pero hindi nangangulugan dahil kasama sa entourage, mababantayan mo. Ang bawat kasama sa entourage, ang dami-dami nila, mababantayan mo kung anong ginagawa. Tama ba? Kahit nga po sa magkakapamilya, magkakasama sa bahay, kung may ginagawang milagro yung asawa, matagal bago malaman. Kasi siyempre tinatago. Ganon. And that is normal. So sabi ni Amy Marcos, given the gravity of these allegations, in the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ang sige man lang pong spekulasyon kayo at yung mga kaalyado ninyo, mga DDS, kasi gusto ninyong siraan si First Lady Lisa Marcos kasi hindi kayo bati. Yung mga DDS galit sa ating Pangulo. So, mahilig sila mag-speculate kung totoong involved si Lisa Marcos. Di sana, hindi na siya nakauwi. The fact na nakauwi siya rito ng tahimik, ibig sabihin, hindi siya involved. Sa Amerika pa, makalusot ka doon, di immediately sana
nakakulong si Lisa Marcos tulad ng mga pinapakalat na nakakulungan niya sa Amerika. Wala eh. Basag yung mga pinapakalat ng mga chismusang vloggers, mga marites, mga fake news peddlers na si Lisa Marcos nakakulong. Nandito siya immediately mga kababayan nang matapos may mga activities pa siya dito sa Maynila. At nang lumabas yung mga pictures ng ating First Lady na nandito siya sa Pilipinas, galit na galit yung mga fake daw yung picture. Palibasa kayo ang mahilig mamiki ng mga pictures pati videos. Nababasag kasi yung mga haka-haka at paninira. So sabi natin mga kababayan, ito ang classic example ng guilt by association as discussed by a fiscal blogger. Gusto kong iparinig sa inyo po. Napakaganda ng kanyang discussion mga kababayan. Guilt by association. Ina-associate si First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay mga kababayan ni Mr. Tantoco para bilugin ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino na nagagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating Pangulo pati si Lisa Marcos. Bangag. Yun ang narrative nila ng propaganda. Ngiwi. Kaya immediately sumakay na naman po, tumalak si Harry Roque. Pati si Amy Marcos, mga kababayan, tina-challenge na rin ni Harry Roque. Iparinig ko sa inyo pa. Ayun pa, pakinggan ninyo si Harry Roque. Ano pang nakakahiya kung ipagtatahabol mo pa yan? Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot at pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kundi pati sa iyong asawa. Referring to Lisa Yan ang Marcos. redeeming factor mo bilang kasang abogado. Aminin at hikayatin ang iyong asawa, magpagamot, sabay na kayo, mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Walang iba kundi si Vice President Sara dahil kaya mo naman. Di ba, mga kababayan? Kaya siya nanggagatong kasi ang gusto nilang mangyari, bumupo na si Sara Duterte na na-impeach po. Ganon na mga kababayan ganid sila sa posisyon. Ayaw nang patapusin sa pagkapangulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So lahat ng issue na pwede nilang gamitin kahit malayo sa katotohanan, gagamitin nila po. Yan ito mismo. Admission mga kababayan ni Harry Roque. Nakakahiya kung ipagtatahabol mo pa yan. Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot at pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kundi pati sa iyong asawa. Yan ang redeeming factor mo bilang kasang abogado. Aminin at hikayatin ang iyong asawa, magpagamot, sabay na kayo, mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Walang iba kundi si Vice President Sara dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President, hindi lamang para manalo ka dahil alam mong wala kang pag-asa nung manalo nung kampanya dahil lahat ng survey nagpapakita na si VP Sara mananalo, Pero at least, pinili mo siya para kung hindi mo kayang mamuno, kampante ka sa magiging pamumuno ni Inday Sara, di ba? Pinili mo siya, pinilit mo pa nga binula pa nga ni Amy Marcos yan So ngayon, panindigan ninyo yung iyong pinili na Vice President. So yan mga kababayan ang tinatawag na propaganda. Black propaganda nila. Siraan yung ating Pangulo, pati si Lisa Marcos, para gatungan ng publiko. At sa pagkamatay ni Tantoco, ina-associate nila si First Lady Lisa Marcos para diinan ang ating Pangulo. At papaniwalain yung ating mga mamamayang Filipino na bangag nga yung ating Pangulo. So ang tawag niya ni Fiscal na vlogger mga kababayan, establishing guilt by association. Yan po si Fiscal EG. Fiscal EG, the case of Lisa Marcos in Paulo Tantoco, guilt by association, the fallacy behind the allegations. Pwede ninyo siyang i-subscribe. Magaling na Fiscal EG. So, pakinggan natin mga kababayan ang kanyang discussion para malinawan po na tayo kung paano nila ito ginagawa. At dapat ba nating paniwalaan yung kanilang narrative po? Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito.
This video was especially requested by one of my commenters. Shout out kay Lion Trace na nag-comment. May asking nag-request me to pala sa explain kanya. kung may basihan ba ang mga kumakalat na balita linking First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Today, pag-uusapan natin ang timeline, ang official findings at bakit ito isang malinaw na halimbawa ng guilt by association. Guilt by association Ito ang po term ang niya. timeline ng pangyayari. Noong March 2025, ginanap sa Los Angeles, California ang Manila International Film Festival kung saan dumalo ang ilang personalidad mula sa Pilipinas, kasama na ang First Lady Liza Marcos. Kasama rin umano sa entourage si Paulo Tantoco, isang kilalang personalidad mula sa pamilyang Tantoco ng Rustans. March 8, 2025, natagpo ang wala ng buhay si Paulo sa kanyang hotel room sa Beverly Hilton Hotel. Based on the official report from the Los Angeles County Medical Examiner, Paulo Tantoco died due to acute cocaine toxicity with probable atherosclerotic cardiovascular disease bilang contributing factor. Sinatake sa simpleng puso. salita, accidenting overdose ito, compounded by an existing heart condition. After na Pero ma-overdose, walang palatandaan ng foul play o krimen. walang foul play. Now, despite the official medical findings, mabilis kumalat sa social media ang haka-haka na may kinalaman daw si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo. May ilan pang nagsabi na siya raw ay na-detain pa ng US authorities. Diyan pinakalat ng Nagsabi mga rin kasama raw siya ni ni Paulo Marlica. sa mismong hotel room. Pero, let's be clear, at isa pang there is no vlogger doon evidence na po chismoso. linking First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Walang opisyal na dokumento, ulat ng pulis o pahayag ng coroner na nagtuturo kay Liza Marcos bilang Kita may niyo? kinalaman sa insidente. Now, why do I believe this rumor is illogical to begin with? Illogical. This is practically a clear case of what I said earlier, a clear case of guilt by association. Let's break this down clearly. Guilt by association is a fallacy, and this happens kapag inaakusahan mo ang isang tao na guilty, complicit, or tainted simply dahil may connection siya professionally, socially, or by proximity sa ibang tao. Pag sinabi mong fallacy, mistaken na belief, yan ang ibig sabihin yan. Maling paniwala. Yan ang mga pinapakalat nila. Maling paniwala, haka-haka, it's a fallacy. Walang logic. Pag sinuri mong mabuti ang kwento na kanilang pinagtahi-tahi, madidiscover mo, it's false. Walang katotohanan. Pero kanilang pinaniniwalaan. Yan ang ibig sabihin ng fallacy. Ituloy natin. Fallacy in this context. Paulo Tantoco was part of Liza Marcos's entourage. Paulo died of cocaine overdose. Therefore, Liza Marcos must be involved in his death, or that Liza Marcos must also be a cocaine user. That conclusion po does not follow. And as I said, this is a classic example of guilt by association dahil, una, walang ebidensya na siya ang nag-supply ng drugs o alam niya na gumagamit si Paulo ng drugs. Correct. Pangalawa, wala ring ebidensya na gumagamit siya ng nasabing droga kasama si Paulo. Correct. Pangatlo, walang ebidensya na nasa kwarto siya nung nangyari ang insidente. Correct. Pang-apat, walang official investigation na nagturing sa kanya bilang person of interest. Correct. And lastly, Kasi nga po, pinatawag siya, pati yung asawa. So possibly, pati yung asawa, wala doon nang gumamit at na-overdose yung kanyang asawa. Tama po? Kasi kung nandun, hindi na pinatawag. Normal na ipatawag sila kasi kasama nga sa entourage. At si, yung asawa, siyempre asawa, normally, ipapatawag talaga yon. Nakita ninyo sa report? Yan Companions of the victims were summoned to BHPD for questioning, and which were Dina Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alexa Miro. Bakit mo ipapatawag for questioning ang tao na nandyan na mismo? Di ba matik na dapat yung pagtatanong? Kailangan pang isamon. Anong ibig sabihin? Wala sila doon nang maganap yung pangyayari. Ito yung dinidiscuss ni Fiscal EJ. Pero anong
pinapakalat po nitong mga fake news peddlers. Ina-associate si Lisa Marcos. Kasi anya kasama sa entourage, malamang anya nagagamit din ng pinagbabawal na gamot. Ganon ang kwento nila. Tinahi-tahing kwento. Hindi ko mo kasama sa entourage. Yung isang kasama nagagamit, pati ikaw nagagamit na rin. May ganon. Di ba? Ganon ang gusto nilang palabasin, mga kababayan. Walang law enforcement or coroner finding na nagsasabing may kinalaman siya sa kahit anong aspeto ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Correct. Walang ganon. Umaasa lang ang mga kritiko sa proximity dahil magkasama sila sa biyahe at sa hotel, imbes na proof or direct evidence of involvement. Walang ganon. Isa pa, unfairly, they want the person to explain or mag-prove ng kanyang innocence kahit wala namang credible basis ang paratang. As what I have always emphasized, Yun ang gustong mangyari ni Amy Marcos. Bakit magre-react yung Palasyo Malacanang? Dahil lang sa chismis nila, sa mga propaganda nila. Mag-present muna sila ng ebidensya na nagagamit talaga yung ating First Lady. Alangan man, ang burden of proof rest on the accuser. Kayo nag-akusa pagkatapos. Ganyan ang linya nila, mga kababayan. Ang panawagan palagi, hair follicle test sa ating Pangulo, pati si First Lady. Tingnan ninyo yung hamon ni Harry Roque. Magparehab na daw yung dalawa pagkatapos ibigay na kay Sara Duterte yung pagkapangulo para makatakas siya sa kanyang accountability. Pati si Harry Roque na inahabol ng batas at gusto ninyo si Digong makabalik dito. Kasi ang Pangulo si Sara Duterte na. Ano kayo, sinisyurte? Loko ninyo ang lilang ninyo. Mag-present kayo ng ebidensya. Hindi yung magpe-present ng ebidensya of her guilt. Kung iyon ang tinutumbok ninyo, si Lisa Marcos. Bakit gagawin yun ni Lisa Marcos? Di ba? Na magpe-present siya ng ebidensya laban sa kanya. Loko-loko. Di ba? Kayo nag-akusa. Hindi kayo maghanap ng ebidensya. Dapat ganon, di ba? Tulad ng Congress. Inakusa ng Congress si Sara Duterte na linaspag yung linustay yung pera. Ang Congress, yung mga prosecutors may hawak na mabigat na ebidensya. O ngayon, sabi ni Sara Duterte, bloodbath. Pero ang ginagawa niya, dismiss. Anong ibig sabihin nun? Di ba? So malabo po. So sa Congress, in the case of Congress, ang magpo-prove ng guilt, yung Kongreso mismo. Hindi sa case ni Lisa Marcos, nag-akusa kayo, di kayo mag-prove ng guilt niya na siya bangag. Dagay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung siya yung magbibigay ng ebidensya laban sa kanya. The burden of proof rests on the accuser. Wala man kayong ebidensya. Lahat lang kayo aka-aka. Yan ang gustong mangyari din ni Amy Marcos. Magpaliwanag daw yung Palasyo Malacanang. Bakit magpapaliwanag? Anong ebidensya nila sa kanilang akusasyon? Dahil lang sa pagmarites ng mga DDS? Sa pagkamatay ni Tantoco? Ano kayo, siniswerte? Hindi nga umahabol yung pulisya ng Amerika? Di ba? Wala man official report po na nagtuturo na may direct participation, may involvement. Yung First Lady, si Lisa Marcos, sa pagkamatay ni Tantoco, other than sinamon sila kasi kasama ng First Lady sa entourage. Pagkasama ba sa entourage, pag namatay yung isang kasama dahil na overdose, kasalanan na nang nag-imbita. May ganon. in my videos, he who alleges has the burden of proof. Correct. Para maging credible ang isang claim, kailangan ito ng positive evidence, hindi po haka-haka. At kung wala namang corroboration sa official records, then it follows na walang basihan ang aligasyon. Wala man ganon. To repeat, ang tanging ugnayan lang ni Lisa Marcos kay Paulo Tantoco ay ito lang. They were part of the same delegation attending the same event. Again, bakit ito illogical? Kasi presence does not mean participation. Iisang hotel ang pinagstayhan, ibig sabihin ba kasabwat ka sa lahat ng ginawa niya? Correct. Hindi po ganun yun. Hindi ganon. Hindi ka responsable sa lahat ng kilos ng kasama mo sa delegation. Correct. Mababantayan mo ba Another siya? question, Fiscal. O anong ginagawa? May nilabag ba na batas si Liza Marcos sa pangyayaring ito? Wala po. She was never arrested, never investigated, Correct. and never named by authorities as someone connected to Paulo's death. She is not the guarantor of Paulo's choices.
Correct. Hindi niya po obligasyon bantayan ang bawat kilos o bisyo ng kasama niya sa event. Correct. Hindi rin siya insurer o tagapangalaga ng kalusugan ni Paulo. Correct. Ano kaya ang posibleng pinag-ugatan ng chismis? Isa lang po ang nasa isip ko, the Marcos versus Duterte narrative. Correct. Malamang, bahagi ito ng mas malawak na narrative ng politika, lalo na ang aligasyon ng kampo ng mga Duterte na di umano'y gumagamit ng droga si Pangulong Marcos Jr. Correct. So, kapag Yan ang may narrative namatay nila na konektado sa mga Marcos at may droga sa eksena, madali para sa iba na magtahi-tahi ng kwento. Correct. Kahit walang ebidensya. Correct. Ano ang aral dito? In short, habang malungkot ang sinapit ni Paulo Tantoco, hindi natin dapat gamitin ang trahedya para sa maling akusasyon, Correct. lalo na kung wala namang ebidensya. Correct. Importante na maging maingat tayo sa ganitong klase ng chismis. Correct. Guilt by association is simply dangerous, unfair, and illogical. Correct. Ang ganitong paratang, walang pruweba, puro hinala, ay nakakasira po sa kredibilidad at nakakagulo sa pampublikong diskurso. Correct. Kaya sa bawat issue, Tapos pinatulan po ni Amy Marcos. Yan ang nakakalungkot po. Dahil galit siya kay Lisa Marcos. Gustong idiin. Yan ang malinaw dito po. Yan ang nakakalungkot po. Na ang isang Marcos, nakatatandang kapatid, siya pa ang gumagawa ng ganito. Talagang kasumpa-sumpa po. Kasumpa-sumpa ang ginagawa ni Amy Marcos. Ituloy natin. walang pruweba, puro hinala, ay nakakasira po sa kredibilidad at nakakagulo sa pampublikong diskurso. Kaya sa bawat issue, ang pakiusap ko lang ay always think, verify, and analyze. Gusto ko rin pong linawin that this video is not meant to side with the Marcoses or to defend any political figure. Neutral siya. Wala po akong kinikilingan sa usaping ito. Ang layunin lang ng video na ito ay magbigay linaw at gabayan ang publiko kung paano mag-isip ng tama, Correct. pagkatungan at batay sa ebidensya. Mahalaga sa demokrasya na marunong tayong kumilatis ng impormasyon. Hindi basta naniniwala sa chismis kahit sino pa ang target. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat. Ayan po si Fiscal AJ. So pwede ninyo siyang magaling na fiscal, abogado, fiscal. Diyan ang objective analysis. Hindi siya follower ng Duterte, hindi siya follower ng Marcos. Siya nagsasalita bilang isang fiscal, bilang isang abogado para matuto tayo na mag-analyze at mag-isip ng tama. Hindi madala tayo sa mga taing kwento at marites, mga black propaganda. Maraming salamat, Fiscal AJ. Yan pwede ninyong isubscribe siya. Kaya tama itong posisyon mga kababayan ni Yayam Dizon. The best reply niya to Amy, ignore. Yan sabi ni Yayam Dizon. Wala nang mas masakit pa kaysa sa isang tanong na sinagot ng katahimikan dahil ang pananahimik o pag-ignore ay malinaw na mensahe para sa kanila. Wala kang halaga at ang mga sinasabi mo ay walang kwenta o kabuluhan. Sabi ni Emilita Sumaylo Kilay, Wala na itong si Senator Amy Marcos, dispirado na talaga. Sabi ni Imelda Angeles, Amy is trying to provoke the First Lady. What is there to explain when you have nothing to do with it? Time will tell kung gaano kadisperada tong mga didi na ibagsak ang First Lady. Bakit ba manang Amy? Sabi ni Jobilin Banyaga, yes, ignore the best way. Huwag patulan ng babaeng traidor, Amy. Sabi ni Nor Salamat Virano, now I know how toxic Amy is. Siguro nga yung insecurities niya sa mga kapatid niya ang nanaig. To the extent na siraan niya ang ating First Lady na minsan di siya pinatulan. Kaya marapat lang na didmahin na lang natin. laging absent si Amy sa family reunion. Siya lang yung absent. Si Irene Marcos, laging nandun. With the First Lady at ang ating Pangulong Bongbong. Every Sunday, may picture-picture. Yung mga anak ni Amy, minsan nandun din. Pero ang kumpleto palagi na nasa reunion every Sunday, yung mga anak ng ating Pangulong Bongbong. And siguro, with that, masamang-masama ang loob ni Amy Marcos. Laging kasama si dating First Lady, yung nanay niya, Imelda Marcos. O ito maganda na post mga kababayan ni Mark
Tata Matthews, sabi niya, the wife, Dina Arroyo Tantoco, is Deputy Social Secretary in the public figure in the trip. And the late Paulo Tantoco is not the first spouse to accompany a better half on a business trip. Don Solueta also did that before. The Tantoco stayed at Hilton. The First Lady was at the Waldorf Astoria. A number of people in the entourage. So kaya pala tinawagan kasi wala man doon sa hotel. Magkaiba yung hotel nila. Kaya tinawagan. And sigurado sumaklolo siyempre. Kita ninyo? A number of people in the entourage. And the First Lady is not the keeper or yaya of them. But for sure, and along with the rest of the company, she was called over when the emergency happened. The bobos, but proud, cannot analyze the details. It's beyond what their low IQ or hypocrisy can master. They certainly not even know these hotels and how far they are from each other because they are hampas lupas, just constantly waiting for controversies in Ayudas. I have flown with Mark on these company trips. He has gone to mine. The spouse expenses were to our personal funds. And what we do in our private time and the consequences of them is only ours to bear. The DDS imbeciles cannot understand the lifestyle of people who work, live in positions of influence because their dugyot idol robs billions while sleeping underneath a kulambo and or they stay poor by always depending on governments for their subsistence and blaming the latter for their failed lives. Matatalim na salita po yun. Hindi ko mo kasama sa entourage po. Mababantayan mo na ang lahat ng galaw ng kasama mo. Yaya? Kung may nangyari halimbawa and that is a very tragic incident, hindi nangangahulugan na yung nag-organize ng travel, guilty na rin po. Kasama na sa nagagamit. Yan ang gustong palabasin po nitong mga DDS, lalo na po ni Harry Roque, para maiupo sana maiupo lang si Sara Duterte para makalibre siya sa mga pananagutan nila. Di ba po mga kababayan? Malinaw ang kanilang maitim na mga plano. Tandaan po, huwag paloloko dito sa mga taong itong manluloko. Pag nagpaloko kayo, ano ibig sabihin yan? Mahina kayong nilalang. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.